Mga kababayan, naku po, napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Pero bago lahat, binabati ko lahat ang ating mga kabayan, saan man ho kayo abutan ng ating live streaming. Isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon, sa lahat po ng mga makakapanood nito. Alam niyo po ba mga kabayan, matapos po na isiwalat, ibulgar mga kabayan, nito pong si Saldico, ito pong patungkol po mga kabayan sa insertion budget. Na kung saan, ito nga po daw si Sandro Marcos, mga kababayan, ay may insertion. Biglang-bigla ho mga kabayan, ay nagrebat at nagsalita ho mga kabayan, ito hong si Sandro Marcos. Patay tayo dyan. Ito na, mga kababayan. Ang sabi po mga kabayan ni Saldico, ulitin ko sabi po ni Saldico sa kanya hong Facebook page, sinabi niya na ito daw pong presidential son, ito nga pong si Congressman Sandro Marcos ay meron pong insertion. Insertion po ulitin ko, insertion. Kaya ho mga kababayan, bumwelta agad mga kabayan ang presidential son, which is a congressman. Ang kanya hong welta ay ito. Panoorin po natin at tingnan po natin mga kabayan kung ano po, basahin po natin kung ano ho itong weltang ginawa ho ni Sandro Marcos. Basahin natin. Ayan, ang sabi po mga kabayan ni Sandro o si Charis, sabi po niya mga kababayan, si Saldico ang bagong champion ng mga DDS. Ano? Yun tayo no? May sinabi, paano naging champion ng DDS? Mga kabayan, hindi po champion ng DDS. Champion para sa akin, pangit to yung terminong DDS siya ho ang whistleblower ng milyong-milyong Pilipino. Ayan. Mali ho yung terminong DDS. Para sinabi nyo na naglabas ng pahayag si Saldico, dahil po mga kababayan, sa kagustuhan lang po ng mga DDS. Hindi po. Ang nakikinabang po dito, yung pong milyong Pilipino na ating mga kababayan na nagbabayad ng buwis. Okay. Ayon dito, ito ang reaksyon ng Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa inilabas na mga bagong akusasyon ni dating Bicol Representative Saldico. Kabilang na ang umano'y halos 51 billion insertion na idinawit sa kanya sa inilabas niyang opisyal na pahayag. Tinawag ni Sandro Sico bilang bagong champion ng DDS Cabal. Isang pasaring na malinaw na ituturing niyang bahagi umano sa malaking operasyon ng pampolitika. Teka lang, gusto ko bigyan ng komento yung sinasabi niyang isang pasaring na malinaw na tinuturing niyang bahagi ito ng malaking operasyon pampolitika. Teka. Wala akong nakikita pampolitika rito. Nakikita ko rito, korupsyon, pagbubulgar sa mga politiko. Dapat to mga kabayan, ang inaasahan natin dito, na sasagutin ho ni Sandro, na wala akong insertion, di ba? Ayon kay Sandro, napakadaling magpakalat ng kasinungalingan mula sa ibang bansa gamit lamang ang isang kameraan niya. Ang pahayag mula sa new crown na champion of the DS Cabal ay kasing fantastical at kasing false tulad ng dating statement from the new crown champion of the DS Cabal, frankly fantastic as they are false. Giit niya, walang kredibilidad si Ko at malinaw daw na ang layunin at guluhin ang bansa para makalusot sa sarili nitong mga kaso. Gusto niyang pabagsakin ng kasalukuyang administrasyon para sa maabsuelto siya sa kanyang mga krimen. Siya ay isang kriminal na umiiwas sa hustisya at huwag tayong magpabudol sa kanya. Matatandaan itong umaga, November 25, 2025, naglalabas ng bagong exposed video si Saldico, nakalakip ang listahan na di umanong mga insertion ng congressman na si Marcos na umano'y halos 51 billion peso loob lamang ng 3 taon. Ito, kapansin-pansin ho sa akin kapuna-puna, ako mismo, napansin ko ito. Hindi po nag-deny. Kaya ulitin ko hindi po nag-deny ito pong si
itong si Charis, hindi niya dininay at hindi niya po tinanggi. Ulitin ko, sa madaling salita mga kabayan, ang gumawa po siya ng salitang champion ng DDS, isa itong political political harassment, ganyan, para pamamaraan ito, para pabagsakin ng gobyerno. Hindi. Ang tanong ng taong bayan dito, bakit hindi nyo maribat? Kung peki yan, di sabihin mo hindi totoo na meron akong insertion. Diba? Sabihin mo lang na hindi totoo na meron akong insertion. Kaya lang, hindi niya po tinanggi na meron siyang insertion. Hindi niya po dininay na meron siyang insertion. Hindi niya tinanggi yan. Bagkos, ang ginawa po nila ay dinivert po mga kabayan yung issue. Yung issue na kung saan sinasabi ho dito na isa itong pambubudol. Alam niyo yung taong nambubudol, kapag pinaratangan ka, sabihin mo, hindi totoo yan. Paano mo masasabi na hindi totoo yan? Kasi kapag ka napaparatang ka na walang katotohanan, pambubudol yon. Kapag pinaparatangan ka, halimbawa sinabi mo na may insertion si Sandro ng 51 billion, ay nambubudol ka sa taong bayan, hindi totoo na meron akong insertion na 51 billion. Ganun ho yun, ganun kasimple ho yun. So ngayon, mapapansin ho natin, like father, like son, tingnan nyo like father, like son. Ang sabi ho, balikan ko lang ho ng konti ito si Marcos, tungkol ho sa kanyang kapatid na si Amy, si Ading. Ang sabi ho ni Amy Marcos, gumagamit ka ng droga, ng pulburon. Umuwi na tayo, Ading. Agawid. Ngayon, ang sagot ni Bongbong Marcos, hindi ikaw ang ate ko. Napansin nyo, yun ho yung mga vital, yung mga major na rebat, hindi ho nila nare-rebat. Bakit? Kaya ho, malaking question mark ho yun eh. Yung mismong, kumbaga, yung sakit mga kabayan, ang sakit ho halimbawa ay sipon. Hindi ho nila sasabing, ang sakit mo ay sipon. Ang sakit mo ay pilay. Iniiba ho nila ang sagot. Halimbawa, tinanong ho siya ng 1 plus 1, imbis na ho isasagot ay 2, ang sinasagot ho nila 11 o kaya 21. Diba? Ngayon, dito ho kay Charis, ito ho, ganun din po ang ginawa nila. Wala pong matinong sagot, ito hong si Sandro Marcos sa mga aligasyon na paratang ni Saldico. Bagkos tinawag po itong budol-budol at kampyon ng mga DDS. Napakasimple lang yan, itanggi mo lang eh. So, itatanggi mo lang, hindi po totoo na meron akong insertion. Sabi ni Saldico, may insertion ka. Sabi naman ni yun ang issue ho. Issue based tayo, Ang totoong issue, meron ba o wala? Meron bang insertion o wala? Yun po ang pinag-uusapan natin dito. Sa halip po mga kabayan, resolbahin nila yun pong kaso. Resolbahin po nila mga kabayan, yung pong usapin tungkol po dyan sa insertion na yan at para tuluyan hong masabi na nambubudol lang itong si hindi po nila mga kabayan magawa-gawa yun. Bakit kaya? Hindi nila magawa-gawa. Bakit? Kasi para sa akin, pag hindi mo maribat ang isang aligasyon o paratang, may kukonsidera ko na ito ay totoo. Again, ulitin ko ang hirap pong Balikan ho natin mga kabayan ang naging pahayag ba nitong si ni Saldico. Hinggil po mga kabayan, diyan po sa sinasabing mga insertion, insertion. Ito na po mga kabayan ang kanyang pahayag. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi na pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion
Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng bidyong ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat. Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinilik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos.
Nung Ito mga kababayan, no, papasok muna ako dito. Dito makikita ho natin, Sandro Marcos, detalyado, merong insertion budget, mga kabayan, at dokumentado. At yan ho ay makikita ho mga kabayan, kung totoo o hindi na nagkaroon ho ng insertion, ito hong si Charis o Sandro Marcos. 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na Mga proyekto niya, Sandro Marcos. Kaya ho napansin ho natin, si Sandro Marcos ho ay congressman ng 1st District ho mga kabayan ng Ilocos. Pero ho, yun nakalagay ho sa insertion, may Bulacan, ano ho, may Kabisayaan, may, di ba? Medyo ho nahihiwagaan ho kami sa iyo, Congressman Sandro Marcos. Pwede pala yun na magkaroon ka ng proyekto na alam ko doon sa lugar ng mga nabanggit sa Bulacan, ano ho, paborito talaga ang Bulacan. May congressman na diyan, tapos ang pangit naman tignan no kapag may natatapos yun, tapos talagay mo through the effort of Congressman Charis, ano ho. O, di ba sampal ho doon sa congressman na taga doon. galit na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ayun, kaya naman pala, galit na galit daw ho mga kabayan itong si Charis. Dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Nako, Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. nako. Ayan mga kabayan na, again, uulitin ko po mga kabayan, ito ho inyo hong napapanood at nasasaksiyan mga kabayan. Nako. Ito po mga kabayan ay yun pong revelasyon nito hong si Saldico na sinasabi ho at tinutulong ni Charis na pambubudol daw ho. Ulit, para ho maging pambubudol ho ito mga kabayan, para sa akin, ano ho? Para sa akin, para ho maging pambubudol ho ito, kinakailangan maribat mo ito. Maribat mo ito, maharang mo ito, patunayan mo. Congressman Charis, Pampenco, Charis, na hindi ka nag-insert ng budget at totoo na wala kang in-insert na proyekto diyan sa Bulacan, ano ho, diyan sa Kabisayaan. Dapat patunayan ho yan mga kabayan nito hong si Charis. So mga kababayan, huwag kalimutan ho mag-like, mag-share at mag-subscribe. Abangan nyo ho ang susunod ho nating live at pag-upload ng video dito ho sa Brothers Travelers. Mabuhay po kayo. Keep safe. Always God bless and always God first. Maraming salamat po.